May delikado at may mas matitindi pang mangyayari sa Pilipinas, mga sangkay. Ang presidente ng ating bansa ay nagbabala ng matindi dahil nga po sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog. Paalala lamang po sa lahat ng mga nanonood ngayon, kung ikaw ay matatakutin, nervyoso, hindi mo magugustuhan ang ating vlog ngayon, at baka sabihin nyo na naman na tinatakot kayo, so mas mabuti pa, lipat kayo ng ibang mga vlogger muna, doon muna po kayo manood, para nang sa ganon, hindi po kayo kabahan. Sapagkat dito mga sangkay sa ating channel, para lamang po ito sa mga matitibay at saka malalakas yung loob pagdating sa ganitong klaseng content. Kasi dito hindi po tayo naglalabas ng content na mga ano lamang, mga pahapyaw. Talagang kahit po ano mga sangkay, sabihin naman po natin na nakakatakot, pero ito po ay totoong nagaganap sa ating planeta. At ngayon nga po, ang presidente na mismo ng Pilipinas ay meron pong babala na dapat po itong malaman ng sambayan ng Pilipino. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, dito naglalabas po tayo ng mga mahalagang impormasyon. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ito, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ako. Kagaya ng nakikita nyo sa screen, itong video na to ay may makikita kayong tatlong tuldok. So, i-check nyo po ng actual sa inyong mga cellphone, sa mismong video na to na pinapanooran nyo, may makikita po kayo sa taas ng video na tatlong tuldok. Okay, sa Facebook. Tatlong tuldok, i-check nyo po yan, then i-click nyo po yung tatlong tuldok, then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more at gayon lamang po. Okay guys, eto na nga po ang balita ngayon. The President of the Republic of the Philippines mayroon pong babala. Eto. Pakinggan po natin ito mga sangkay kasi very important na malaman po natin kung ano itong warning ng ating Pangulo. Okay? Kasi sa Senado hindi po ito pinag-uusapan. Pero ito nga ang sinasabi ko, dapat ito yung isa sa pinagtutuunan din ng pansin ngayon. Yung mga scientist ay dapat pinapadalo doon sa Senado para sila mismong magpaliwanag ano nga bang nangyayari. Okay, para mas maintindihan natin mga sangkay kung ano itong nangyayari, ano itong pasabog ng ating presidente. Ito, panoorin po muna natin. It has been a most unusual week. Wildfires threatening Yosemite, scorching heat baking the Pacific Northwest, biblical rains and floods in the nation's midsection. All the hallmarks of climate change. Lahat ng yan daw mga sangkay nangyayari dahil po sa climate change. At medyo nakakakaba itong tingnan mga sangkay na ganito ang sitwasyon ng ating planeta ngayon. Actually, itong napapanood nating video ay 2 years ago pa. So ang ibig sabihin lamang, mas malala na po ang sitwasyon sa panahon natin ngayon. This is exactly the fingerprint, the signature that we would expect with global warming due to the increase in greenhouse gases from human activities. But even climate scientists are surprised by the intensity. Breaking these Diba? Ganyan na po kalala ang ating planeta ngayon, na dapat po natin maintindihan mga sangkay na itong lahat ng nangyayari sa ating mundo kasama po ang Metro Manila at ang buong Pilipinas, bahagi po yan ng climate change. Ngayon, ito po yung babala ng ating presidente. Which is good kasi nababanggit po ito ng ating Pangulo kasi sa Senado mga sangkay, wala, sausawan lamang po sa issue dun eh. Hindi po nila nababanggit yung climate change mga sangkay, which is, ito po dapat ang pinag-uusapan mga sangkay para maintindihan sana ng mga kababayan natin. Ngayon, ito po yung babala ng presidente. Makinig po tayo. With climate change and with the effects of an increasing overpopulation, we expect that we will experience more and more of these historic flooding events. Ang sabi niya mga sangkay, with climate change at pagdami ng populasyon, inaasahan na po natin na marami pa raw pong papasok ng mga matitinding pagbaha sa mga darating na mga araw. So ang ibig sabihin lamang po nito, yung nakita po natin sa Karina, wala pa po yun. Okay? Hindi pa po yun, yung pinaka-extreme. So we have to be ready. Hindi lamang po sa Metro Manila, kundi buong Pilipinas. Kasi ang pinag-uusapan mo dito,
climate change. Ang climate change nakakapagbuo ng mga malalakas na bagyo. Remember yung Dubai, mga sangkay, paano nangyari na binaha sila? Ganyan po katindi ngayon itong mga weather events. Asahan pa ang mga malawakang pagbaha. Mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagbabala na maaari pang masundan ang nangyaring pagbaha sa maraming lugar, lalo na sa Metro Manila noong kasagsagan ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Karina. Ayon sa Pangulo, bahagi na ito ng hamon ng climate change at pagdami ng populasyon. Sinabi ng Pangulo sa inaugurasyon ng Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measure Stage 1 sa Pampanga, upang mas maging epektibo ang mga flood control project, dapat gawin rin ng mamamayan ng kanilang bahagi upang maiwasan ng ganitong pangyayari. Okay, ayan na ha. Kasi may mga ipapatayo o may mga pinatayo na po mga flood control system. Pero mga sangkay, hindi po effective. Bukod sa hindi po ito mga higanting mga project, mga sangkay, na mga flood control system, may problema pa po tayo. Siguro naman nagigets nyo na, yung basura. Na kung saan tayo mga Pinoy yung responsable kung bakit po napupuno itong mga daluyan ng tubig, baha, na dapat pupunta na po sa karagatan. Napupuno po na ang basura. Yun po yung tinutukoy ni Presidente. For flood control to work, we must do our part in maintaining our canals and waterways and in recycling and properly disposing of our garbage. Pero, isa nga po sa nire-request ko dyan, mga sangkay, yung mga garbage natin, yung waste management natin, sana po napag-uusapan na po yun sa Senado, ano ang dapat gawin. Kasi tayo mga Pinoy, hanggat hindi mahigpit, hindi po tayo kikilos. Kita mo ang nangyayari ngayon? Grabe yung basura po sa paligid, buong Metro Manila. Tumambad po yan after po ng Karina, sobrang dami, gabundok na mga basura. Ang mga nahukay sa mga kanal, sa mga flood control system. So anong nangyayari? Ibig sabihin lamang, tayo ang nag-create ng sarili po nating sakuna kung bakit bumaha ng ganong katindi. Sa oras na makumpleto ang malaking flood mitigation project na ito sa Pampanga, malaki ang magiging pakinabang nito upang mabawasan ang mga pagbaha sa mga mabababang lugar ng probinsya. Okay, ito ang maintindihan dapat ng lahat, mga sangkay. It doesn't mean na mayroon na po tayo mga higanting flood control system. Okay lang lahat, hindi na po tayo babahain. No guys, sinasabi ko sa inyo, kahit ilang higanti pang flood control system ang mayroon, babahain pa rin po tayo. Bakit? Mayroon pong climate change that even China, even Europe, even American countries ngayon ay nakakaranas po niyan, mga sangkay, ng mga pagbaha. Ang tanong ba doon, wala ba silang mga higanting mga flood control system? Meron guys. Subalit mga sangkay, kulang na kulang po yan sa pagsalo ng mga malalakas na ulan. Kung kaya't binabaha pa rin po sila. Ang kinaibahan lamang, mga sangkay, mabilis pong humupa kung mayroon pong maayos na flood control system na wala pong basura. Nagigets nyo na po ba, mga sangkay? Tulad na lamang sa bayan ng Makabebe, Masantol, Minalin at sa Santo Tomas dito sa Pampanga. Once it is fully completed, the IDRR CCA will reduce the flood level and flood duration from 68 days to 17 days in the municipalities of Makabebe, Masantol, Minalin, and Santo Tomas. Napapaloob sa proyekto ang mga aktibidad tulad ng excavation, dredging at widening ng river channels. Yan po yung flood control system nila doon, mga sangkay, sa Pampanga. Kasama rin ang konstruksyon ng mga embankment, 3 bagong tulay at 5 footbridge. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 7.57 billion pesos na popondohan ng Official Development Assistance o ODA ng Korea. Inatasan naman ng Pangulo ang DPWH na tapusin na ang Phase 2 ng proyekto. Tiniyak rin ni PBBM na tatapusin ng pamahalaan ang lahat ng flood control projects sa Region 3. Nel Maribuhok. Okay. So ito po yung warning ng ating pamahalaan ni PBBM mismo
na we have to be ready kasi may climate change. Ito din po yung lagi natin binabanggit dito mga sangkay, no? Hindi na po bago sa atin to kung nakikinig po tayo lagi. May climate change. Ito po ang rason bakit malalakas na po yung mga bagyo. Imagine mga sangkay itong Dubai. Yan, no? Paano nangyari na nagkaroon po ng baha? Diba? Paano nangyari mga sangkay na yan? Oh, Dubai po yan. How come na binaha ng ganyan? Diba? Dubai, mainit na lugar. Hindi naman po inuulan ng ganong katindi. Bibihira din po ang ulan. Kaya nga po mayroon na po silang tinatawag na cloud seeding eh. Pero anong nangyari mga sangkay? Grabing baha. Yan, no? Rain broke the record of last 75 years in the UAE. Ayan, no? UAE is a hot and dry region and the heavy rains are unusual. So, napaka ano lang talaga. Kahit po yung ulan, bibihira lamang po sa lugar na ito. Pero paano nangyari na naging ganito, mga sangkay? Dahil po sa climate change. Grabe. Look at that, guys. Diba? Dubai. So, ito po yung babala ng ating presidente, mga sangkay. Sa buong Pilipinas, huwag na po tayo magtaka kung may mga malalakas na bagyo pa. Ang importante po, mga kababayan, makapaghanda po tayo. Okay? So, ano po ang inyong komento? Just comment down below. And now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel. Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. Mga sangkay, hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.